Mukhang nawala yung angas nitong si Anthony Edwards dahil kinall out niya yung kanyang mismong team na hindi sumusunod sa game plan. Sinabihan din ni Coach Chris Finch itong si Anthony Edwards na hindi naman talaga nakikinig ang mga player sa scouting report. Natuto na rin mag-walkout itong si Anthony Edwards. Sa kanya medyo malupit. 7 minutes pa yung natitira sa game nung nakaraan versus Atlanta Hawks. Ang mahirap din kay Edwards, binobroadcast niya yung kanya mga weakness. Kaya nai-scout siya ng kabilang team. Lalo na nung sinabi niyang bakit siya dino-double team. Binanggit din niya di umano kung anong style ang nagpapahirap sa kanya sa offense. Lalo na kapag kalaban niya ang Miami Heat, particular si Davion Mitchell. Sinabi ni Edwards na tutulog siya na maaga kapag makakalaban niya ang Miami. Dahil alam niyang pahihirapan siya sa depensa nitong si Mitchell. Dahil hahabulin siya ni Mitchell ng buong game. Alam ko sanay rin namang habulin tong si Edwards. Child support nga lang. Since December 1, nag-a-average si Edwards ng almost 30 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. Meron pa si Edwards na 51% sa field at 36% sa 3-point area. Si Randle naman kahit merong average na 21 points per game, meron kasi siyang mga ups and down. Nasa top 6 pa rin naman ng Minnesota ngayon na halos katulad lang din nung last season. Sa next 2 or 3 games, si Anthony Edwards pwedeng maabot ang milestone bilang youngest player na meron 10,000 points. Kailangan na lang ni Edwards ng 84 points. Magiging pangatlo siya kay LeBron at kay Kevin Durant. At malalagpasan naman niya kahit papaano si Kobe pagdating sa edad dahil nagkaroon si Kobe ng 10,000 points, 24 years old at 194 days. Si Anthony Edwards ngayon, 24 years old at 153 days. Meron kasing dalawang karibal ngayon ang Minnesota, Rockets at San Antonio. Tatlo pala kung sakali dahil andun pa yung Suns umaangat. Ang San Antonio merong 25-10 record. Si Victor Wembanyama nakamintis na ng nasa 14 games. So dalawa na lang officially hindi na siya makakasama sa kahit anong awards. Contract extension pa naman ni Wemby. Nilagay na rin siya sa day-to-day status. Wala pang official date kung kailan talaga siya makakalaro. Natalo ang San Antonio sa unpredictable na Portland nung nakaraang game. Pero may record ang San Antonio na 14-4 kapag magkakasama ang trio ni na Harper, Cassell at De'Aaron Fox. Base kay Harper, kaya nilang manalo kahit wala pa si Wembanyama na sa ngayon kapag hindi naglalaro si Wemby, meron silang 10-4 record. Based din kay Harper, pare-pareho silang tatlo ni na Fox at Cassell ng skills at pareho din sila na unselfish. Kayang umiskor sa loob ng lane, kaya din gumawa ng play. Si Harper ang number 1 player ng San Antonio pagdating sa scoring sa loob ng paint at drive per game. Walang sapawan sa tatlo ni na Harper, Fox at Cassell kahit sinabi na redundant yung tatlong guard. Kaya base kay Harper, kaya pa nilang manalo kahit walang Wemby. Halos parehas lang din ang winning rate kahit naglaro si Wembanyama na merong 15-6 record. Balanse kasi yung lineup ng San Antonio. Sa ibang team, kapag nawala yung main star or star player, bumababa ang winning rate. Sa Spurs, nananalo pa rin naman sila. Basta andun either si Wemby na may kasamang dalawang guards or kaya yung trio kahit walang Wembanyama. Hindi rin naman nagre-reklamo si Harper kahit bumababa ang average niya. 11 points, 3 rebounds, almost 4 assists, 1 steal, 44 and 27%. Merong ups and downs si Harper pero parang supporting cast lang din siya sa dalawang guard kay Fox at kay Cassell. Halos parehas lang din ang winning rate kapag nagkaroon si Harper ng at least 11 points per game. Nasa 13-3 record. Si Kawhi ang napagbunto na ng ines ni Jaylen Brown dahil yan sa hindi pagkakapili sa kanya bilang player of the month sa December. Sinabi ni Coach Joe Mazzulla nag-request sa kanya si Jaylen Brown na siya na ang bahala kay Kawhi. Si Brown ang nagbantay kay Kawhi na nalimit sa 22 points at 35% sa field. Nasa line of 20s pa rin si Kawhi dahil sa 8 free throws. Gusto di umanong patunayan ni Jaylen Brown na siya ang best two-way player ngayon sa NBA. Kaya pala si Tatum para nagmamadaling bumalik based sa mga rumors. Malaki kasi ang galit ni Jaylen Brown dahil hindi siya pinili bilang player of the month sa December. Pang-7 siya sa MVP ladder ngayon kung saan si Bronson pang-4 na technically pangatlo siya dahil posibleng mawala si Jokic. Sa buwan ng December, merong 7 player ang nag-average ng 30 points per game pataas. Si Brown ang leader doon na merong 31 points, 6 rebounds, 5 assists, 1.1 steals, 52 and 37%. Lamang lang siya ng 0.1 kay SGA. Ang napili bilang player of the month na si Jalen Bronson naman nag-a-average ng 30 points, 3 rebounds, 7 assists, 47 and 40%.
Nasa 1 game behind na lang ang Boston kontra sa Knicks para sa number 2 position. Tinawag pa ni Brown na hindi sila magkakaroon ng gap year kahit pa wala Jason Tatum ngayon. After ng 50-point game ni Brown kontra Clippers, meron ng mas mataas na average itong si Brown kontra kay Tatum sa isang season. Nasa 30.1 per game si Brown ngayong taon, nung 2023 season naman, nasa 30.1 din si Tatum. Pero lamang ngayon si Brown ng .06.